paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabig kabasan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Miyerkules, Abril 23, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, top 6 most wanted person sa Pangasinan, arestado. 5 katao naman dinakip ng otoridad dahil sa pagbebenta ng bawal na droga. Sa ating balitang pambansa, 4 na vloggers kinasuhan dahil sa fake news. At 10 sundalo ng Philippine Army pinarangalan. Sa ating balitang pandaigdig, taguan ng mga bala sa Russia sumabog. At 5 katao patay sa pamamaril naman sa tourist spot sa India. Sa ating balitang sports, Pinoy tennis player na si Alex Iyala nanalo kontra Bulgarian. At sa ating balitang entertainment, resolution ng pagkilala sa yumaong veteranang singer na si Pilita Corrales inihain sa Senado. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, good morning. Para naman sa lagay ng ating panahon, yung ating weather system ngayon ay itong IPCC na nakakapekto. Yan po sa may katingugang Mindanao, samantalang easterlies o yung hanging malinsangan na nanggagaling sa dagat Pasipiko, ang siya namang nakakapekto sa kalalabing bahagi ng ating bansa. So, buong naliligan ng Pangasinan, particular ang Dagupan City, at ang nalalabing bahagi ng bansa ay magpapatuloy pa rin po yung ating bahaging maulap, ang nasa maulap na papawirin, na may chance pa rin pulong-pulong pag-ulan at pag-kidlat. Dahil pa rin sa easterlies. Tamang hangin naman ang nagmumula sa may kanluran hanggang timog silangan ang siya namang iiral. At ang ating baybayin dagat naman ay katamtaman ang pag-alon ng ating karagatan. So wala tayong gale warning na nakataas ng bahagi ng ating bansa. Ngayon, ang ating agwat ng temperatura ay naglalaro sa 26 hanggang 35 degrees Celsius. At ang ating inaasang heat index o damang init sa araw nito, nasa 45 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:39 ng umaga at lulog naman 6:15 ng dahong hapon. Yan muna lagyan ng panahon ng tagapag-ulap June Soriano. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang lokal. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte, arestado ng otoridad ang top 6 most wanted person sa Pangasinan. Ito ay naaresto sa bayan ng Labrador. Ayon sa pulisya, ang wanted person na 20 anyos ay may kasong 2 counts sa paglabag sa anti-carnapping law na may criminal case number L-15600 at L-15601. May inirekomendang bail bond na 300,000 pesos bawat kaso para sa pansamantalang kalayaan ng wanted person.
Samantala, isa pang wanted person na may kasong paglabag o kay panghahalay ang naaresto ng otoridad sa bayan ng Maldan. Ayon sa pulisya, ang wanted person na 33 anyos ay nadakip matapos isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng korte sa kasong statutory rape. Walang inirekomendang bail ban ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng wanted person. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, ating tanggapin naman ang paghulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Malapit ang matapos ang ipinapatayong ospital sa bayan ng Santa Barbara. Sinabi ni Mayor Carlitza Plan ang naturang proyekto na nagkakalaga ng 60 million pesos ay tiyak na malaking tulong sa kanyang mga kabayan sa serbisyong medikal. Ang pagpapatayo ng ospital ay isa sa mga pangako ni Saplan noong panahon ng kampanya noong 2022 elections. Samantala, natiling hindi pa tapos ang Santa Barbara Arena na ipinapatayo sa panahon ng termino ni dating Mayor Joel De Los Santos. Rason ayon kay Saplan ay malaki ang porsyento na kinuha ni De Los Santos mula sa 85 million pesos na pondo ng naturang proyekto na inutang ng munisipyo sa bangko. Masyadong malaki rin ayon kay Saplan ang 40 million pesos na pondo ginamit ni De Los Santos sa pagpapaganda ng plaza na kung tutusin ayon sa alkalde ay baka malaki na ang 20 million pesos para sa naturang proyekto. Ako po si Ding Aquino, nagulat para sa Radyo Pangasinan, DWJE 8.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, sa patuloy na kampanya laban sa ilegal na droga, 5 kalalakihan ang nahuli sa akto ng pagbebenta ng bawal na gamot na sa magkakaiwalay na lugar sa Pangasinan. Ayon sa otoridad, nabitag ang mga suspect sa inilatag na buy-bust operation. Base sa inilabas na ulat ng PNP Pangasinan Provincial Office, arestado ang isang 19 anyos sa bayan ng Rosales at nakuha sa suspect ang 3 sachet na may laman na suspected shabu na tinatayang may timbang na 0.63 grams na ito ay may market value na 4,284 pesos. Ang suspect ay kabilang sa SLI o kay street level individual. Sa bayan naman ng Bayambang, arestado din ang isang SLI na 37 anyos, isang bamboo craft maker. Nakabili umano ang otoridad sa suspect ng isang sachet na may laman na suspected shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos. 9 na piraso naman ng heat sealed transparent plastic sachet ang nakuha sa suspect. Okay, nakumpiska ng otoridad sa suspect sa bayan ng Balungaw. Ang suspect ay 50 anyos, nakabilang din sa SLI. Tinatayang may timbang na 2.63 grams. Ang nakumpiskang hinihinalang bawal na droga at ito ay may market value na 17,882. At sa bayan naman ng San Fabian, natimbog ang 51 anyos na suspect na isang fish vendor sa kinasaring buy-bust operation. Nakuha sa suspect ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na may laman na suspected shabu na tinatayang may timbang na 0.2 grams na may market value na 1,360. At sa bayan ng Pusurubio, arestado ang 38 anyos na tricycle driver. Nakabilang din sa SLI. Nakuha sa suspect ang 2 pakete na merong laman na suspected shabu na ito ay tinatayang may timbang nagkakalaga ng 6,800 pesos. Nakuha din sa suspect ang buy-bust at budol money at isang unit ng tricycle. Ang mga suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. At sa ating huling balitang lokal, iginiit ni Mayor Belen Fernandez na ang pagtaas ng antas sa mga kalsada ang pinakaangkop na hakbang upang mabawasan o kaya tuluyang matigil ang pagbaha sa lungsod ng Dagupan. Sa isang panayam, sinabi ni Fernandez na walang pagkakamali sa kanyang hakbang na lumapit sa pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways upang pondohan
disenyuhan at ipatupad ang mga proyekto sa pagbawas ng pagbaha sa lungsod. Positibo rin anya ang mga naging tugon ng ahensya. Ayon kay Fernandez, ang DPWH ang may datos ukol sa level ng baha sa Dagupan, dahilan upang itaas ang mga pangunahing kalsada gaya ng Arellano Street, MH Del Pilar Street, bahagi ng AB Fernandez Avenue at Perez Boulevard. Dahil dito, ang mga lugar na dati palaging binabaha ay hindi na lubog. Kahit pa may malakas na ulan at mataas ang tubig dagat. Dagdag pa ng alkalde, ilang establishmento gaya ng Universidad de Dagupan, Nepo Mall at University of Pangasinan kay FINMA ang nagsagawa na rin ng pagtaas sa kanilang mga harapan upang umayon sa mga bagong antas ng kalsada. Tinutulungan din ng pamalang lungsod ang mga establishmentong nais itaas ang harapan ng kanilang mga gusali. Sinabi rin ni Fernandez na kalakip ng mga proyekto ng pambansang pamalaan ay ang mahigit na 40 na konektadong kalsadang itinaas sa iba't ibang barangay, kabilang na ang isang side road sa likod ng SM Dagupan sa Herrero Perez. Bukod pa rito, binanggit din ng alkalde ang iba pang mga proyekto sa kalsada na pinondohan sa pamamagitan ng Abono Party List sa pangunguna ni Congressman Robert Estrella Jr. at mga senador na sina Francis Tolentino, Jingay Estrada at Bong Revilla. Sinabi pa ni Fernandez na buo ang kanyang paniniwala na may solusyon sa pagbaha sa Dagupan at ito ay ang kasalukuyang ipinatutupad. Sa susunod na termino, kung muling pagkakalooban ng mandato kasama si Vice Mayor Brian Cua at ang buong Ali Servicio team, planong ipatayo ang karagdagang 40 road elevation projects sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang higit pang mabawasan ang pagbaha. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Patong-patong na kaso ang inihain ng National Bureau of Investigation kay NBI sa 4 pang vloggers na inakusahang nagpapakalat ng fake news na sumisira sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Kabilang sa isinampang reklamo ang mga paglabag sa anti-alias law, unlawful use of means and publication at inciting to sedition sa mga vloggers na natunton ang lokasyon sa Saudi Arabia, United Kingdom, New Zealand at Pampanga. Sinabi ni Senior Agent Raymond Macorol ng NBI Criminal Investigation Division na minanipula ng 4 na vloggers ang video sa pamamagitan ng pag-splice at pagpapalit ng ibang konteksto. Anya, ito ay ang mga binanggit ni NBI Director Judge Jimmy Santiago na kakasuhan ng mga OFWs na nagpapakalat ng maling balita at kapag may inilabas ng warrant of arrest, ay saka sila aarestuhin. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa mga otoridad sa ibayong dagat at sa loob ng bansa para sa pagsusulong ng legal na aksyon at posibleng pagdakip sa mga ito. Ang NBI ay nangangalap din ng karagdagang ebidensya laban sa iba pang individual na umano'y sangkat o kay sangkot sa pagkalat ng disinformation. Kasabay nito, nagpaalala si Macorol sa publiko na ang pagsishare ng nasabing fake news video ay mahaharap din sa kaso. Samantala, mas kumpiyansa umano ngayon ang mga miyembro ng legal team ni Vice President Sara Duterte na maipapanalo nila ang kinakarap niyang impeachment complaint sa Senado. Kinumpirma ni Vice President Sara na nagpulong sila ng kanyang mga abogado noong siya ay nasa the Netherlands upang dalawin ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa napipintong impeachment trial. Gayunman, hindi nagbigay ng detalye ang Vice President sa ginagawang paghahanda ng kanyang mga abogado. Kasalukuyang nasa Cebu si VP Sara upang magpasalamat sa kanyang mga taga-suporta.
Pinarangalan naman ng Philippine Army ang 10 sundalo na gumanap ng mahalagang papel sa humanitarian mission sa Myanmar matapos na salantain ng magnitude 7.7 na lindol ang nasabing bansa na kumitil ng mahigit na 3,000 buhay noong March 28. Si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang naggawad ng Achievement Medal sa mga miyembro ng Urban Search and Rescue Team na ginanap sa impilan ng Philippine Army Kamakalawas sa Fort Bonifacio, Taguig City. Kabilang sa mga pinarangalan sina First Lieutenant Alexis Nocos, Joey Labiang, Staff Sergeant Ricky Ramirez at Jesus Tomas Jr., Sergeant John Rex Palarwan, Corporals John Paul Kismundo, Jundi Gutierrez, Ryan Paul Cabuenas at si Alihudin Hamid. Gayon din si Private First Class Elmar Encinas. Ang mga ito ay pawang mula sa Army's 52 Combat Engineer Forerunner Battalion Combat Engineer Regiment na bumubuo ng Philippine Army USAR Team na idineploy sa Myanmar bilang bahagi ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, umapila si People's Reform Party President Narciso Santiago Jr. sa lahat ng kandidato at miyembro ng PRP ng suporta para sa senatorial candidacy ni Rodante Marcoleta sa 2025 midterm election. Ayon kay Santiago, si Marcoleta na kamakailan lamang ay inadapt ng partido upang maging opisyal nilang senatorial bet ay kakikitaan ng reform-driven principles ng yumaong si dating Senator Miriam Defensor Santiago. Kaugnay nito, hinikayat niya ang lahat ng kaalyado ng PRP na aktibong ipangampanya si Marcoleta. Binigyang diin pa niya na ang United Front ay susi sa pagpapatuloy ng ligasiya ng partido sa national politics. Sa kanyang panig, pinasalamatan naman ni Marcoleta ang PRP para sa suporta nito. Nangako rin siya na dadalhin ang boses ng mga ordinaryong Pilipino sa Senado. Radyo Pangasinan Balita. 24 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Personal na sumuko sa kapulisan ang suspect na pumaslang sa 7 kataw sa Antipolo, Rizal. At ngayon sa ating balitang pandaigdig, niyanig ng pagsabog ang ammunition depot ng Russia. Ayon sa Defense Ministry Office ng Russia, naganap ang insidente sa ammunition warehouse sa defense facility sa Western Vladimir region. Ang nasabing lugar ay siyang pangunahing lugar kung saan itinatago ang mga armas at bala ng mga sundalo ng Russia. Itinuturong dahilan na ang maaaring isa sa mga bala ang sumabog na siyang yumanig sa buong bodega. Dahil dito ay nagdeklara ang Krezak District ng State of Emergency at ang mga residente sa kalapit na lugar ay kanilang pinalikas. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagpahayag na ng interes si Russian President Vladimir Putin na magkaroon sila ng pag-uusap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi nito na lagi nilang tinitignan ang positibong resulta ng pagsulong ng usaping pangkapayapaan. Ipinaubayan na lamang niya si Ukraine kung interesado pa sila sa pakikipag-usap. Una rito ay namagitan ng US sa pag-uusap ng dalawang opisyal kung saan mayroon silang ipinadalang mga representatives para tuluyan ng matapos ang mahigit na 3 taon na kaguluhan sa dalawang bansa. Nagbanta na rin si US President Donald Trump na hahayaan na nila ang nasabing dalawang bansa at hindi na sila makikialam. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, patay ang 5 kataw matapos ang pamamaril sa Kashmir, India. Naganap ang insidente
sa may Pahalgam na itinuturing bilang isang Switzerland ng India. Pawang mga lokal na turista ang mga nasawing biktima. Agad na inatasan naman ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang mga otoridad na tugisin na ang mga responsable sa insidente. Radyo Pangasinan Balita. 26 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa ating balitang sports. Matagumpay na sinimulan ni Alex Ayala ang kampanya niya sa Madrid Open matapos talunin ang Bulgarian na si Victoria Tomova sa round of 1-8 na ginanap sa Spain. Sa score na 6-3, 6-2, pinatunayan ng 19 anyos na si Ayala, kasalukuyang world number 72, na handa siyang makipagsabayan sa mas matataas ang ranggo tulad ni Tomova na mas mataas ng 8 pwesto sa kanya sa world rankings. Dahil sa panalong ito, uusad si Ayala sa round of 64 kung saan muling magtatapat sila ng world number 2 na si Iga Swiatek. Nagkaharap na ang dalawa sa Miami Open noong March kung saan nagulat ang tennis world matapos na makapagtala si Ayala ng upset laban sa Polish star sa quarterfinals. Isang tagumpay na nagbukas ng mas malawak na atensyon sa kanyang karera. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, hindi nakaporma ang volleyball team ng bansa matapos na talunin sila ng Kazakh champion Jetsu sa 2025 AVC Women's Champions League. Nahirapan ang Kremlin sa Kazakh team na nagtala ng score na 16-25, 17-25, 17-25 sa laro na ginanap sa Philsport Arena. Nanguna sa panalo ng Kazakh si power winger Tatiana Nikitina. Mayroon ng isang panalo at isang talo ang Kremlin. Nasusunod na makakalaban ang sinumang mananalo sa laban ng Jetsu na mayroong isang panalo at 8 talo at ang Al Nazir Club na wala pang panalo at may isang talo. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment. Isang resolution na nagbibigay pugay sa yumaong veteranang singer na si Pilita Corrales ang inihain sa Senado. Pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang paghain ng Senate Resolution 1336 na nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ng Asia's Queen of Songs. Dagdag pa ng senador na mayroong malaking contribution sa larangan ng musika ang singer sa loob ng 6 na dekada. Ipinagmalaki din ng senador ang mga nakamit na tagumpay ng singer kung saan nakagawa ito ng 135 na album. Magugunit ang pumanaw sa edad na 87 ang veteranang singer noong April 12. Radyo Pangasinan Balita. Sumain nyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Sa ating balitang pambansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino. At sa ating technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligaspi Viga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita.